Paano kung paulit-ulit nang binabalaan ng tao, pero pinili pa rin niyang huwag makinig, hindi isang beses, hindi biglaan, kundi dahan-dahang pagtalikod? Ano kaya ang posibleng epekto nito? Sa Biblia, ang babala ng Diyos ay hindi agad hatol. Ito ay paalala, isang pagkakataon para huminto, magbago at umiwas sa mas mabigat na kapalit. Ngunit kapag patuloy itong binabaliwala, ang unang nawawala ay hindi ang biyaya, kundi ang sense of urgency. Sa simula, may konsensya pa, may kaba, may tanong kung tama pa ba ang ginagawa, pero habang inuulit ang parehong desisyon, humihina ang epekto ng babala. Ang mali ay nagiging normal at ang tama ay nagiging istorbo. Habang tumatagal, ang babala ay hindi na tinututulan. Ito ay ipinagwawalang bahala na lang. Hindi dahil hindi ito malinaw, kundi dahil mas pinipili ang pansamantalang ginhawa kaysa pangmatagalang katotohanan. Dito nagsisimulang tumigas ang puso ng tao. Sa puntong ito, ayon sa Biblia, hinahayaan ng Diyos ang tao sa pinili niyang landas. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang paggalang sa kalayaan ng desisyon. Ang kaparusahan ay hindi laging kidlat mula sa langit. Madalas, ito ay ang bunga ng paulit-ulit na maling pagpili. Unti-unting nagkakagulo ang loob, ang kapayapaan ay napapalitan ng pag-aalala, ang kasiyahan ay nagiging panandalian at ang buhay ay parang gumagalaw, pero walang direksyon. Sa huli, kapag dumating ang epekto, marami ang magtatanong na bakit hinayaan ng Diyos mangyari ang ganito sa akin. Dahil isinawalang bahala ang babala, sinunod ang sariling kagustuhan, nagbunga ito ng maling epekto. Sa madaling sabi, kapag wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi natin kaya ang pagsubok na darating. Kung ang babala ng Diyos ay anyo ng awa, ang tanong ay hindi kung kailan darating ang hatol, kundi kung alin sa mga babalang ito ang matagal na nating naririnig pero patuloy pa ring binabaliwala. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na sandali ay hindi kapag may babala, kundi kapag sanay na tayong hindi na tumugon dito.